Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po ako magsimula, batiin ko lang po muna si Raylen Dizon ng Bacolod, Ricardo Saclao ng San Andres, Manila, Francisco Soriano ng La Union, and Helen Halili ng Tarlac, and Merlin Salvador ng Tansa, Cavite. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Now, itutuloy po natin yung ating series about the forgotten God, yung madalas natin nakakalimutan when we talk about God. Naisip natin si God the Father, Yahweh, Jesus Christ. Pero pagdating sa Holy Spirit, minsan hindi natin masyadong naiisip, no? Tandaan natin, yung Diyos natin, Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, no? Co-equal, co-substantial, co-eternal. So, yung devotion po natin ngayon, ito na po yung pinakahuli nating devotion patungkol sa series na ito. And I hope marami po tayo natutunan, no? So number 1, yung first day natin, the Spirit regenerates dead sinners. Ito po ay lahat work of the Holy Spirit. The Spirit empowers the church. The Spirit sanctifies the believers. The Spirit illumines and teaches believers. The Spirit guides the steps of believers. The Spirit produces the fruits of righteousness, and the Spirit guarantees future perfection. So ako po, ito yung pinaka-favorite ko talaga na nabibless talaga ako sa usapin ng Banal na Espiritu, no? So ito yung background natin, sealed with the Holy Spirit of promise. Tayo pong lahat na pinananahanan ng Santong Espiritu ay merong selyo, merong tatak ng Diyos. At yung tatak ng Diyos, yun yung basically tinatakan ka at sinasabi ng Diyos, akin ka. At kahit anong mangyari, hindi ka mawawalay sa Diyos. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 through 22. Makikita po natin dito yung Trinity, no? God, Christ, and Spirit. Sabi po rito, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Sa Tagalog po, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang spirito bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So, makikita po natin dito yung Trinity, no? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At dito makikita natin merong tatak, merong seal of ownership. Kapag ikaw ay pinanahanan ng Santong Espiritu, ikaw ay meron ng kumbaga, ikaw ay pagmamay-ari na ng Diyos. At yung sinimulan ng Diyos na mabuti sa buhay mo, lulubusin niya yun. Tatapusin niya. Hanggang sa malubos yung magandang sinimulan ng Diyos sa ating mga buhay. So, yung Banal na Espiritu, siya ay patunay, deposit. He is the guarantee that what God has started in your life will be accomplished. Malulubos, matatapos. So ito po yung teaching natin ngayong araw. The Spirit is the guarantee of our resurrection. The Spirit is the guarantee. Umpisan po natin yung salitang guarantee. Pag sinabing guarantee, may tatak, no? May garantiya. Pag sinabi po kasi nating seal, deposit, maraming meaning po yan eh. Pero sa devotion natin na ito, pinakasimpleng meaning po niyan, meron ng pruweba, meron ng deposito na yung ginawa ng Diyos sa iyo na, kumbaga, ang plano po kasi ng Diyos talaga sa atin, maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Makita natin siya ng mukhaan, makapag-fellowship tayo sa Panginoong Hesukristo at maging katulad natin siya. So, paano mangyayari yon? Binigyan tayo ng banal na spirito upang baguhin tayo araw-araw. Yung banal na spirito na yun, yung deposito, yun yung panimula na yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay at lulubusin niya yung plano niya sa atin. So yan po, meron tayong garantiya. Na pag dinignan niyo po yung mga verses na yan, marami po yan, 2 Corinthians chapter 5 verse 5, makikita natin yung Espiritu, He's a deposit guaranteeing what is to come.
ibig sabihin, yung banal na spirito guarantee na magaganap yung plano ng Diyos sa atin in the future. Dito po sa Romans chapter 8 verse 11, makikita natin na yung Espiritu Santo, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, kung ang Santong Espiritu nasa sa iyo, nananahan sa iyo, at yung Santong Espiritu na yun ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo, sabi ni Apostol Pablo, and He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Ano pa ibig sabihin nito? Kung ang Panginoong Jesucristo binuhay ng Santong Espiritu nung siya'y namatay, yung Espiritu din na yun na nananahan sa atin, siya rin ang bubuhay sa atin upang magkaroon tayo ng resurrected bodies. Ibig sabihin, itong itsura natin na ito, ano po tayo kumbaga sa halaman, nalalanta. Lumilipas yung makikinis na balat. Kukulubot din yan. Mamamatay din tayo lahat. Pero meron tayong guarantee na yung bumuhay kay Kristo, siya ring bubuhay sa ating mga katawan upang magkaroon tayo ng perfect bodies. Perpektong katawan. Hindi na nagkakasala, hindi na nagugutom, hindi na nagdurusa. The Spirit is the guarantee of our resurrection someday. Mabubuhay tayong mag-uli. At ang bubuhay sa atin yung banal na Espiritu na bumuhay sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, yung kasunod po niyan, the Spirit is the guarantee of our perfection. Yung banal na Espiritu ay garantiya na tayo po ay magiging perfect. Ibig sabihin, sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 2, we will see Jesus as He is. Therefore, we will become like Him. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po talaga yung plano ng Diyos sa atin. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Lahat po ng mga pinili ng Diyos ay magiging katulad, magko-conform, magiging katulad ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ng imahe ng kanyang anak. Sa makatuwid kung paanong perfect si Jesus Christ, ganun din tayo magiging perfect. Paano po natin alam na magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo? Yung Espiritu ng Diyos nasa sa atin. He is the guarantee that someday we will become perfect. Pangatlo po, the Spirit is the guarantee of our inheritance. Yung banal na Espiritu, siya yung guarantee ng ating mamanahin. So napakaganda po ng future, no? Kaya madalas niyo pong makikita rito yan the Holy Spirit is the guarantee, the deposit, guaranteeing what is to come. Yung future talaga na napakaganda, ginarantihan na yan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Makikita niyo po yan, the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Ano po yung mangyayari in the future? Magre-resurrect tayo, magkakaroon tayo ng panibagong katawan, magiging perfect like Jesus, and kapag kaya na nating i-handle yung kayamanan ng Diyos, dahil katulad na tayo ng Panginoong Jesucristo, perfect, mamanahin na natin ang lahat, yung buong creation. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 16 and 17, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. So, yung banal na Espiritu, siya yung nagte-testify sa ating spirito na tayo ngay mga anak ng Diyos. At kung tayo yung mga anak ng Diyos, sabi dito, we are heirs. Tayo yung mga tagapagmana. Sa Tagalog po niyan, kapwa tagapagmana ni Kristo. Tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin kung ano yung mamanahin ng Panginoong Jesucristo, mamanahin mo rin. Kung ano yung pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, pagmamayari mo rin. Sapagkat si Kristo, siya yung ating panganay. He is our firstborn. At kung ano yung pagmamayari niya, pagmamayari mo rin sapagkat we are co-heirs with Christ. So, paano natin malalaman na someday we are co-heirs with Christ? Mamanahin natin yung pagmamana ng Panginoong Jesucristo, yung buong creation, kung paano yung buong universe kay Kristo, yung buong universe din ay ipapamana sa atin. Ang pinaka-guarantee po yan, yung banal na Espiritu na nananahan sa atin. The Spirit is the guarantee of our inheritance. Now, paano po natin ito apply sa ating mga buhay? Number 1, find security in the deposit of God.
Magkaroon tayo ng seguridad na talaga tayo ay, kahit minsan nagkakasala tayo, piling natin, napapalayo tayo sa Panginoon. Mga kapatid, yung banal na spirito, yun yung guarantee ng Diyos. Kaya ang banal na spirito, ang trabaho ng banal na spirito, lagi tayong ibalik sa Diyos eh. Kasi ang banal na spirito, mga kapatid, hindi kanya tatantanan hanggat hindi na-accomplish ng Diyos yung kanyang plano sa iyong buhay. Yan po yung biyaya ng Diyos. Pure grace. Pure grace. Biyaya ng Diyos. Kagandahan loob ng Diyos. Na bagamat tayo laging humihiwalay sa Diyos, nagre-rebelde, nagkakasala, nag-iiba ng direksyon, namumuhay sa kasalanan sometimes, no? Yung minsan, mga tao tayo, makasalanan talaga eh. Pero yung biyaya ng Diyos, ibang klase. Binigay niya sa atin yung Santong Espiritu para huntingin tayo lagi. Lagi tayong hinahunting ng banal na Espiritu. Binabalik sa Diyos Ama at pinagpapaging banal. We are being sanctified. Yung banal na Espiritu, deposito ng Diyos yan. Na yung sinimulan niya sa buhay natin, lulubusin niya. And number 2, forge Christ-like character. Ang trabaho po ng banal na Espiritu ay gawin tayong katulad ng Panginoong Jesucristo. Tayo po nakikikooperate. Paano yun? Paano nangyayari yun? We submit. Yun po yung role ng, ang banal na Espiritu, baguhin tayo, ang role natin magpasakop. Sabi natin sa Kanya, banal na Espiritu, I submit my life to you. Gawin nyo sa akin. Sige, patuloy nyo akong baguhin. Minsan may mga challenges tayo na kinakaharap, no? May mga pangit na nangyayari sa buhay natin na, parang kinakaskas tayo, no? Ibig sabihin ng kinikinis tayo, pinapaganda tayo ng mga sitwasyon ng buhay natin na talagang, alam niyo yung nai-stress tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero yun yung mga panahon na kinikinis tayo ng banal na Espiritu para ma-forge tayo, maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, forge Christ-like character. And number 3 po, focus on our eternal inheritance. Mag-focus tayo sa walang hanggang kayamanan natin. Yung kayamanan natin, may spiritual blessings yan, tsaka physical, yung buong creation. Now, sa kalagayan kasi natin ngayon na makasalanan, pag pinagpala tayo ng Diyos ng ibang klase kasing blessing ng Diyos na nakalaan para sa atin talaga, na tatamasahin natin, makakamta natin pag perfect na tayo. Ngayon kasi hindi pwedeng ibigay sa atin ng Diyos yun eh. Hindi tayo pwedeng i-bless ng Diyos ngayon kasi sa makasalanan nating katawan, hindi natin kayang i-handle yung blessing ng Panginoon eh. Subukan mo, parang ano po yan, yung sa mga magulang natin na, sobrang, let's say, meron kang, yung iba sa atin, siguro sobrang yaman ng magulang nyo, no? Pag ibinigay sa iyo lahat ng magulang mo, magiging pariwara ka eh. Parang ganun po yung sitwasyon natin sa Panginoon. Iba yung blessing ng Panginoon, hitik na hitik eh. Pero yung Diyos, sinasabi niya, hindi to pwede sa iyo eh. You cannot handle God's wealth, God's blessings. Now, sa ngayon po, ganun po yung kalagayan natin kasi makasalanan tayo. Corrupt kasi tayo eh. Pero pag naging perfect tayo, we can handle God's blessings. Now, we have to focus on that. Set our minds on things above. Nandun talaga yung kayamanan natin. Sa perfect world, tawagin natin yung heaven. Or yung iba tinatawag itong new heavens and new earth. Let's focus on our eternal inheritance. So napakaganda po ng devotion natin. Napakalawak, napakalalim, at napakasarap damahin. Ito talaga yung magpapalago sa ating buhay spiritual, yung mga doctrinal, yung malalalim na katuruan sa Biblia. Ito po yung isa sa mga favorite ko na nagbibigay comfort sa akin na, Lord, thank you for the sealing, for the seal of the Holy Spirit. I am sealed na everything is just grace, biyaya ng Panginoon. Para po sa ating discussion, what is the importance of understanding the role of the Holy Spirit in our present sanctification and future perfection? So para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Dear God, thank you for the gift of the Holy Spirit, who is the guarantee of my resurrection, perfection, and inheritance.
I find comfort and security in knowing that your promises are true. Help me to forge a character that reflects Christ in all I do. Let my actions and words show your love to others. I want to focus on my eternal inheritance and not get distracted by the temporary things of this world. Thank you for the hope you give me through the Spirit. I trust in your faithfulness and grace. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Jerry. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.